Palagi nila sinisisi ang smuggling as the source ng isa sa mga problema sa bigas. Sa tingin mo, Mr. Secretary, Mr. Chair, meron pa bang smuggling of rice sa Pilipinas ngayon? Mr. Chair, I would state that previous pag-upo ko last year, medyo marami pa. Sa ngayon, tingin ko most of it has been solved. But of course, meron pa rin baka pa-konti-konti dyan. But large-scale smuggling, I can honestly say na halos wala na yung large-scale, Mr. Chair. Palagi nila sinisisi ang smuggling as the source ng isa sa mga problema sa bigas. Sa tingin mo, Mr. Secretary, Mr. Chair, meron pa bang smuggling of rice sa Pilipinas ngayon? Mr. Chair, I would state that previous pag-upo ko last year, medyo marami pa. Sa ngayon, tingin ko most of it has been solved. But of course, meron pa rin baka pa-konti-konti dyan. But large-scale smuggling, I can honestly say na halos wala na yung large-scale, Mr. Chair. Dapat lang, Mr. Chair, kasi yung tariff duty binaba na ni Presidente from 35 nagiging 15. Tapos anybody can import rice. So siguro wala na rason para mag-smuggling. Sa punto na 70% ang locally produced rice, 78, Mr. Chair. 78%. Ano kayang cost kung bakit mataas pa rin yung cost of production, Mr. Secretary? Well, ang cost of production, basically, the main problem is fertilizer. Kung titignan natin ang seed procurement natin or seed prices, the seed prices over the last 5 years, di naman tumaas eh. Halos hindi gumalaw for hybrid. Yung inbred, nagtaas kami ng konti lang this year. At very minimal. It's the fertilizer talaga, Mr. Chair, ang problema. Noong 2021, ang presyo ng fertilizer is only 700 pesos per bag. Umabot siya ng 3,000 pesos per bag nung height of the initial year of the Ukraine war, especially in the second year. Ngayon bumaba na to 1,500, pero it's still double than what it was in 2020. More than double than what it was in 2021, Mr. Chair. Wala ba tayong pwede gawin na intervention para bumaba yung presyo ng fertilizer, Mr. Chair? Well, one is to produce our own compost, no? At meron nga tayong programa sa ating DSWM, sponsored by Senator Cynthia Villar sa composting machines. So, malaki yung budget doon and we want to operationalize this para bibigay sa farmers in an effective way para magamit talaga, and it should bring down, it should help with the cost of fertilizers, Mr. Chair. Yung Kadiwa stores nyo, Mr. Secretary, isa sa mga laudable activities na ginawa ng DA. Pero sa tingin namin kasi, kukonti pa lang. Kaya ba ng DA na lagyan ng Kadiwa stores ang bawat munisipyo dito sa Pilipinas? Yes, sir. Kaya. We just need time and we need the funds to do it. The main challenge of the Kadiwa is not the supply. We have enough supply of rice, local and imported. The main challenge is the logistics cost, and ang main challenge. But meron nang binigay si Pangulo sa amin na 5 billion pesos. For 1.5 of which 1.5 billion pesos will be used for the P29 in 29 peso rice for the disadvantaged. Then the 3 billion will be used for the rice for all para i-launch namin nationwide yan to sell at 40 pesos and hopefully 39 pesos per kilo. And the 500 million will be used for rehabilitation of warehouses and for logistics. So that the funds is not coming to us very soon, and yung parang policy guideline on how to use it,
Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, nakakatuwa to si Secretary Kiko kasi may plano siya para ibaba talaga yung presyo. Kasi pag binaba mo yan sa kadiwa ng 40 pesos, lahat na mamimili ng bigas pupunta dyan. So mapipwersa ngayon ng mga retailers na ito na magkukumpit sa presyo. So siguro bababa na rin yan ang presyo sa palengke. Ang tanong ko lang, last question, Mr. Chair. I came from the district of Sultan Kudarat. Puro bundok kasi ang distrito ko. Ang mga tinatanim nila na bigas, yung tinatawag na sahod ulan, once a year. May programa ba yung DA para dyan? Mr. Chair, definitely marami pa tayong lupa na pwedeng taniman ng bigas na may 3% slope or higher. Yung nga yun, ang problema doon is it is unirrigated. So kung ma-irrigate natin yon, especially with drip irrigation, even for rice, I think we can do double cropping. And ang estimated na total area ng upland area na hindi pa natin natataniman o hindi na siya doon nagagamit or underutilized nga is about another 1 million hectares. So malaking bagay yun, Mr. Chair. So we plan, meron tayong mga pilot project to put solar irrigation doon sa mga lugar na yun. Para, and one of the targets is we will be putting 300 million for 2025 sa rice terraces area natin sa Banawe. Thank you. Thank you, Mr. Chair.